Okay. Resourcefulness. Gawa kayo ng situation regarding the future. Salita kayo. Ano yun? Kinakasal, di ba? Wala kayo ever. Bakang na kayo Julie. Ano ba sitwasyon yung nakikita namin dyan? Yan, nilarawan namin natin sa harapan, nilarawan din saan ang mga pamilya kasama ang kanyang mga anak, syempre, ay sama-sama nasa lugar at sama. Ngayon, Polly, ano na yung kailangan sa picture? Give us situation. Ano siya? Related siya sa ano, 'di ba sa tinapik ni ni Edward sa family, related sila sa family, na kasama may tatay, nanay, tapos may mga anak siya, and then, meron siya mga, ayan din. Tapos si George ang reporter. So, ayan. So, sabi ni Polly, ayun, related siya, ina-tell ni Edward, which is about the family. So, ngayon, Julie, kapag wala ka siyang anak, ang tawag sa amin, focus pa lang. So, kapag ka nararamdaman sila ng anak, hindi mo sila focus. No, the first one. So, Your family. Lamig-lamig ba? Parang bonggang-bonggang ginagawa. And after 20 years, professional pa yung mga anak nila, and they live happily ever after. Wow, magaling yung story mo. So, ngayon, nabanggit mo yung mga anak, and then nagkaroon sila ng naging pamilya sila, and yung nag-asawa ko, kapag nag-anak, ano yung magiging tawag sa kanila? Magiging parents sila. So, ang pag-usapan natin ngayon is all about the duties and responsibilities of a parent. So, before natin pag-usapan yung duties and responsibilities of a parent, titingnan mo natin, ano ba talaga ang kahulugan ng parent? So, first, Angela. And responsibility.
most cases, in humans, a parent is the mother of the father and figure of the child. Yan, ang ibig sabihin ng offspring nila, yun yung Edward, mga akin yan. caretaker ng mga children sa isang tahanan. So, ang parent daw ay pwede maging father at a mother na isang anak. Pangalawang station ay a parent, children can have one or more parents, but they don't have two biological parents. Kaya ganyan naman sinabi ni Catherine, pwede na nila ang maging parent at ang father. Next, Number 3. Biological parents consist of the male who sired the child and the female who gave birth to the child. In all human societies, the biological mother and father are both responsible for raising their young. Ayan, ang parents ay may obligasyon na palaki ng bata. So, dun natin katatakayin mamaya yung obligation ng parents at dun yung sabihin ng mga dapat gawin ng isang parents sa isang tahanan at what ba yung mga dapat gawin na obligation na roles ng parents sa kanyang mga anak. So, lastly, some parents may not be biological related to the children. So, ito yung example na, kunyari nag-ampon ako ng isang anak, na hindi ko ituloy na anak, pwede akong tawagin na parent, o tinatawag na grandparent. An adopted parent is one who nurtures and guides the offspring of the biological parent, but is not actually biologically related to the children. So, ngayon lang pala ampon, pwede akong tawagin na isang parent ng isang batang inampon ko at hindi siya kaano-ano. So, children without adopted parents can be raised by their grandparents or other family members. So, kunyari ako may asawa ako si Xavier. Kapag kunyari namatay kami dalawa, tapos may mga lola sila na pamilya namin. So, pwede maging tawag na grandparents, pwede silang maging parents ng mga anak namin kasi namatay na kami. So, ano ba yung diba, sabi niyo, kailangan ng mother. So, mother. Ano ba ang ibig sabihin ng mother para sa'yo? Ano ba ang ibig sabihin ng mother para sa'yo? Wow. Yung mother is siya yung parang nagmamanage ng household. Parang gano'n. Tapos siya yung tinatawag na ilaw ng tahanan. Savior. Ako yung mother, mas malapit siya sa mga anak, sa mga children or child sa loob ng bahay. Diba? George. Mother. Same ba yung mother? Yung, very rare na nagsasabi yung mother. So, bago mag-asawa kayo, diba? Dun sa mother, pinag-bubulin ko na nagaling yung offspring. Or hindi yung magiging ina o hindi yung pag-usapan. Diba? Yung mother, wala pa lang. Yung caretaker sa... Kaya rin pala ng caretaker. Yan, mother. Diba, sabi nila, ang first picture ng isang bata is mother. Lahat ako lang natutunan ng isang bata is natutunan niya first sa mother muna before anyone else sa surroundings niya. Ayan, tama kayo. Diba, nagsabihan tayo ang inaamilaw ng mga tahanan. So, pinag-ilaw sa mga anak, diba? Diba, pinag-ilaw lagi yung wala. Kung may problema naman, sa'yo, kapagtutuan ng mga anak niya. So, ang mother is a woman who has to give or given birth or to rise children in the role of a parent. So, ito na, sabi nila at yung sabihin ng mother. So, kung ang mother ilang ng tahanan, ano naman ang mother effort? Haligin sa kanya. Haligin ang tahanan. Ano pa? Father is considered as the master of the family. Siya yung masusunod sa, hindi naman all the time, siya yung pinakakasusunod sa buong desisyon na ginaganap sa ibang pamilya. Every family. Ano ba? Yung father, yung sinusunod ng pamilya na individual niya ibuhay yung pamilya. Ayun, buhay yung sana ng pamilya. Hindi pa rin kabahan. Wala na. So, yan. Lahat na sinasabi nyo. So, ang father, as a women parent, okay, this type of offspring, they
Kan. Meron lang ako nalala or nakikita lang nalaman na ang babae, hindi lang nasusunod. Pero sa kanila nagaling yung pera na pinasusunod ng pamilya. Siguro dahil lang sa, depende. Kung halimbawa may mga, kasi yan sila na kung may binababantay sa nila, so naging practical sila, mas pumili sila kung sino sa dalawa, yung mother ko yung father, at may magandang trabaho. So nakita na mas maganda yung trabaho ng mother, kaya yung father ang kawayan, kasi bata pa yung baby pay. Yung nag-alaga ngayon sa bata. So yun sila yan, kumbaga, being practical, kaya yung nangyayari, ang tatay nila Ako, diba, dito sa amin, mas common na ako, ang OFW, isa rin yung babae. Ibig sabihin, yung babae kasi, mas makakabang pasensya sa mga katulad na lang ng lalaki. Kasi yung mga lalaki, masyadong naiisip ng ulo, masyadong sa trabaho. Kapag one day na sila na nakikita ng yung boss, magre-resign na sila dahil na sa gusto nila, sila yung masusunod. Pero pagod ba kayo na, di ba ngayon dati ang lalaki ang trabaho para sa pamilya. Pero ngayon, di ba, baliktad na. Ang lalaki na iiwan sa bahay, kayo yung nilililaw. Pero yung mother, kayo nagiging din na kanyang tahanan. So, pagod ba kayo doon sa pagkagalong dati, yung father ko nagiging halike kasi baliktad siya naman yung naglalaba, nagbibilis. So, pagod ba kayo kung dapat yung dati pinabulian ng si Mami Edward? Di ba, sabi natin, ang babae na, sumanda ng lalaki, buwan ng babae. Ngayon kasi ba yung hindi ako umiiwan? So, may mga sitwasyon, na yung lalaki na naiiwan sa bahay, samantala ay babae na nandun sa trabaho. Ako lang ako gano'n. Pero kung pwede sana, para sa akin, pareho mo sa trabaho. Naglalaba yung lalaki, naglalaba yung babae. Para sa gano'n, iwan sa lalaki yung isa, itin lang nila, para din naman sila, Yan mo na tayo sa mga trabaho ng parents. So, tatakan tayo sa right of the parents. Naintindihan natin kung ano yung ibig sabihin ng isang parent at kung ano nga ba. Ngayon, tingnan natin kung ano yung right nila. When they're raising their children, ano nga ba is the right. Yan. So, ito muna. The right to make decisions concerning the child's education. So, yung magulang, siya yung nag-decide. Pero, di ba, ang nag-decide kung saan pag-aaralin, yung kanilang anak, kasi sila yung sumusuporta doon sa kanilang mga anak. So, pero sa panahon ngayon, kapag